Okay mga master, ito may share naman ako dito. Itong video na to para to sa mga kamaster nating baguhan na kung kakaumpisa pa lang, yung mga tools niya meron lang siyang adjustable, map gas, manifold gauge. Tingnan tayo yung manifold gauge ko. Punit na. Yan. Dipihit pa. So hindi ito yung pag-usapan natin ngayon. Pag-usapan natin ito mga kamaster. Kasi siyempre bago tayo, di ba? Wala tayong pambili ng vacuum pump kasi mahal yung vacuum pump eh. So kunyari, pag nagpalit tayo ng compressor, meron tayong customer na kailangan pa tayo ng compressor, tapos paano yung wala tayong vacuum pump? Or kung meron ka mang vacuum pump, nasira. So ito, i-share ko sa inyo mga master yung diskarte na hindi naman standard to, pero kailangan natin gawin to para lang mapaandar yung unit. Kasi pa rin naman yung unit. Iba pa rin talaga yung may vacuum pump. Kasi kung meron ka namang budget, mas maganda mag-invest ka, bumili ka ng vacuum pump. Ito, gagawin ko din yung mga master kung paano tayo mag-forging in case na wala tayong vacuum pump. So ito ngayon, itong compressor, kakapalit natin. So gagawin natin mga kamaster, kung makita nyo ito sa suction, yan, ito suction, pasukan natin ang pressure to. Tapos itong discharge line niya, itong liquid line, buksan natin, i-disconnect natin. Ang gagawin natin ngayon, kargahan natin ng pressure, kahit gas lang muna, wag liquid agad. Kasi ang gagawin natin nito, kasi siyempre may moisture to, di ba ngayon? Sa pipe na to, mapunta sa indoor, tsaka meron din sa condenser. So gagawin natin, so disconnect siya, di ba? So kargahan natin ng pressure na gas lang muna. Mag-forging tayo. Ganun lang. So buksan natin. Yan, buksan natin, di ba? So ngayon, kung makita nyo, flashing natin. I-off na natin. Di ba makita nyo, i-flashing natin ito mga kamaster at saka ito. Hayaan natin naka-open lang yung yung tanki natin. Yan, forging lang natin ha, dahan-dahan lang siya. Yan, para hindi maubos yung refrigerant natin. Gas lang ito, sinasok na natin. Yan, forging natin. Yan. Tapos, after nun, gas lang naman pinasok natin, di ba? Ikabit muna natin to. Ikabit muna natin tong flare, pero wag natin higpitan. Yan. So yan, siya, may singaw siya konti. Ngayon, after, lagyan nyo ng liquid. Lagyan nyo agad ng liquid. Yan. So liquid na yung pumasok, huwag nyo muna agad isara. Maya-maya lang. Huwag na sobrang tagal. Yan. Forging lang, ganun lang. Pag wala tayong wala tayong vacuum pump or nasiraan man tayo, ganun lang gawin natin, pinagbabawal na technique. Mas okay naman to kaysa wala talagang gagawing forging. Basta na lang magkakarga ka na ng refrigerant, may moisture sa loob ng system, yun, mag-iiba ang lamig ng unit natin, at saka may tendency na masisira yung compressor kasi magkakaroon ng moisture. Okay, so ngayon, okay na yun. Tara na agad natin. Higpitan na natin, higpitan. Yan, higpitan agad natin. Dami magalit nito. Itong sa akin naman, sinare ko lang para dun sa mga for emergency lang. Kasi hindi naman lahat ng kamaster natin mayroon nagagamit, di ba? May pambili agad. Siyempre yung iba, kaumpisa lang. Higpitan natin. Higpitan natin yan. Okay. Okay. So, mahigpit na siya. Liquid. Pag na to, standby, kahit mga 250 or 230, pwede na yan. Paandarin din natin. Wait lang ha. Okay, so naisara na natin mga kamaster. I-on natin ngayon doon. I-on natin sa baba. So ang ngayon nangyari is nasa 235 PSI sa standby pressure yan. Ngayon naka-off na yung gauge natin. Yan, paandarin na natin, observe natin kung kailangan siyang dagdagan or hindi.
Okay, so kakaandar lang mga kamaster. Check natin kung kailangan pa dagdagan. Naka-standby kanina siya, di ba? Mga nasa 235. So ito, umaandar na siya. Yan yung pressure niya, oh. Pirahe niya 8. Dito nakalagay 8.05. Dito 8.4. So observe natin kung kailangan dagdagan. Okay, so yan mga master. Hindi na natin kailangan dagdagan. Yan, nasa 130 siya. Ito nasa 8.8 kasi mainit pa yung ano yung sala ni customer. So ito pa lang yun, ito 25,000 BTU na non-inverter. Yan, 8.8. So 8.8 dito nakalagay siya sa ano niya. Sticker is 8.05. Walang problema yan kasi mainit sa baba kaya siya medyo mataas dito. Yung pressure naman dito is nasa 130. So goods na to. Ang gagawin natin mga kamaster, wala na. Hindi na tayo magdadagdag ng refrigerant or freon. So ganun lang diskarte mga kamaster pagka ano, pagka 0 PSI yung ano, 'di ba, yung system natin. Tapos kakargahan natin ng refrigerant ng 230 or 250 standby pressure yan. Tapos paandarin nyo kung kailangan pa ba or hindi na kargahan. Katulad nito, hindi natin kailangan kargahan. Goods na to. Yan, yung amperahe niya nasa 8.9. Dito 130 PSI. So goods na to mga kamaster. So itong video na to mga kamaster, hindi to para sa mga kamaster natin na may kumpleto na siyang gamit. Ito na para sa ano lang to, sa mga kamaster natin na nag-umpisa. Okay? Ulit-ulit ko to kasi sigurado marami na naman magbabash nito kasi or marami magagalit. Kasi nga hindi standard yung ginawa natin, hindi na gumagamit ng vacuum. So ito, ginawa ko tong video na to para doon sa mga kamaster natin na kakaumpisa lang. Okay, so yun lang. Thank you for watching. Ingat lagi kayo mga kamaster. Ingat. Bye bye. Peace.